po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Noong kasagsagan po ng COVID pandemic, may isa akong classmate na nakatira doon sa probinsya namin. Siya po ay nag-aaral during that time ng medicine. At ang kanyang tatay at ang kanyang nanay ay parehong matanda na. Yung kanyang tatay, nandun yung tipikal na katigasan ng ulo ng isang matanda. Ayaw magpabakuna. Ang kanyang dahilan, ilang pandemya na ang pinagdaanan ko. Mas malakas pa ako sa kalabaw. Sinabihan ng kanyang anak, Papa, mag-face mask po kayo, pupunta kayo sa downtown. Sabi niya, hindi. Yung face mask na yan, diyan ako magkakasakit, diyan ako mamamatay. Dahil para sa kanya, yung germs daw, kakapit sa face mask, masisinghot daw niya. Something like that. After a few months, sa awa ng Diyos, siya po ay namatay. Hindi nagpabakuna. At umiiyak yung aking classmate dahil sabi niya, kung nakinig lang sana si Papa sa akin, at kahit sabi niya, nabakunahan lang ng isang dosage lang, hindi siya mamamatay sa COVID. Bakit kaya sa mga matatanda, I mean, no offense sa mga lolo at lola na nandito, pero bakit kaya sa mga matatanda, napakahirap sa atin na sundin, for example, ang sabi ng ating mga anak, ng ating mga apo na mas bata pa sa atin? Ano kaya ang dahilan? Iisa po ang nakikita ko. Totoo nga naman, sa dami ng inyong karanasan at pinagdaanan sa buhay, di ba madalas sinasabi natin, papunta pa lang kayo, papunta pa rin kami. Pabalik na kami. Di ba? At ang dahilan nito dahil kami na mga kabataan, limitado pa ang aming karanasan. At para sa inyo, marami na kayong pinagdaanan sa buhay. Kaya nga, maraming mga tao ang lumalapit at humihingi ng gabay, ng tulong, ng advice sa mga matatanda. Dahil sa natatanging kaalaman at wisdom sa kanila. Marahil siguro ito rin ang nagtulak kay Zacarias upang hindi maniwala sa anghel, kay Anghel Gabriel. Nung sinabihan siya ni Anghel Gabriel nung nakaraang Martes, narinig natin ang Ebanghelyo, ang kwento, tungkol sa pagpapakita sa kanya ng anghel. At sinabihan siya na ang iyong asawa na si Elizabeth, bagamat siya ay baog, manganganak ng anak na lalaki at pangangalanan niyong Juan. At ang tanong ni Zacarias, ano ang magiging palatandaan? What would be the sign that all of this would happen? Ano ang palatandaan mo na mangyayari ang lahat ng ito? Dahil para sa Zacarias, matanda na sila. Although sa Ebanghelyo, hindi sinabi kung ilang taon sila. Pero sinasabi sa Ebanghelyo, they were advanced in years. So matanda na sila. Para sa kay Zacarias, ang matandang mag-asawa, wala nang kakayahang makabuo ng isang anak. At mas lalo na alam niya na ang kanyang asawa ay baog. So, based sa kanyang kaalaman, napaka-imposible. Hindi pwede na mangyari ang mga bagay na sinasabi mo. Kaya ang tanong niya, ano ang palatandaan? At binigyan siya ng anghel. Sabi niya ni Anghel Gabriel, ako si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Dahil hindi ka naniwala, mabibingi ka at hindi ka makapagsasalita sa loob hanggat mangyari ang lahat ng ito. Hindi natin masisisi si Zacarias. Hindi natin siya masisisi. Dahil naturalisa para sa ating mga tao na kapag mayroon tayong alam na isang bagay na napaka-imposibleng mangyari, alam natin na hindi ito mangyayari. At napakabihira na maniwala tayo na
himala ang magiging dahilan lamang upang ito ay magkatotoo. At para kay Zacarias, napaka-imposible. Napaka-imposible. Kaya ang ginawa ng Diyos, hindi siya nakapagsalita, hindi siya nakarinig sa loob ng 9 na buwan. At ang Ebanghelyo ngayon, ito yung kwento nung ipanganak na ang batang si Juan, at nung sinabi niya or sinulat niya na ang pangalan ng bata ay Juan, doon lamang nabuksan ang kanyang bibig at ang kanyang tenga. At siya ay nakarinig at siya ay nakapagsalita. At ang mga unang salita na lumabas sa kanyang bibig ay mga salita ng pagpupuri sa Panginoon, na yon ang magiging pagninilay natin bukas sa huling araw ng ating simbang gabi. Ano ang ipinapaalala ng Ebanghelyo sa atin? Ano ang pwede nating matutunan sa karanasan ni Zacarias? Kahapon, naaalala ko sa aking pagninilay, sinabi ko na simula nung unang araw ng simbang gabi, lagi kong sinasama sa dasal, sa aking dasal, ang mga tao na nagsisimba sa loob ng 9 na araw na sana magkaroon ng na sana pagbigyan ng Diyos ang kanilang mga kahilingan. Ang Ebanghelyo ngayon ay para naman sa mga tao, bagamat nagsisimba sa loob ng 9 na araw na simbang gabi, meron din silang mga kahilingan, pero sa likod ng kanilang isip, nandoon ang pagdududa. Hindi siguro ibibigay ng Diyos itong aking hinihiling. Hindi siguro ako pagbibigyan ng Diyos sa aking dasal kahit matapos ko ang 9 na araw na simbang gabi. May mga tao pong ganon. Nandoon ang pagsasakripisyo, nandoon ang pagdadasal. Pero habang nagdadasal at nagsasakripisyo, sa likod ng kanilang mga isip, nandoon ang pagdududa. Napaka-imposible ang hinihiling ko. Hindi ito ibibigay ng Diyos. Ang nangyari kay Zacarias at Elizabeth ay isang napakagandang paalala sa atin. Sa loob ng mahabang panahon, wala silang ginawa kundi ang maghintay at habaan ang kanilang pasensya at manatiling tapat sa Diyos. I think yun po ang isang magandang paalala sa atin. Ang iyong kahilingan, ang iyong mga dasal, hindi ibinibigay ng Diyos agad. Huwag mong isipin na pagkatapos ng misang ito, pagkatapos ng 9 na araw na ito, ibibigay agad ng Diyos ang iyong kahilingan. Maraming beses po hindi ganun ang Diyos. Pero ang hinihintay ng Diyos, na matuto tayo at turuan ang ating sarili na habaan ang ating pasensya. Patuloy na kumapit at magdasal sa Kanya. Manatiling tapat sa Kanya. Yun po ang ginawa ni Zacarias at ni Elizabeth. Naging tapat sa Diyos. Bagamat nandoon ang pagdududa niya, pero hindi naging hadlang ito upang ipagpatuloy at manatili sila sa kanilang katapatan sa Diyos. Noong nakaraang mga araw, nung ako nagmisa din, naalala ko, na ibahagi ko rin dito, na yung mga tao, kasamahan natin sa ating pamayanan na nananatili sa isang buhay na makasalanan sa pamamagitan ng hindi pa pagtanggap ng sakramento ng pagkasal ay hindi pwedeng tumanggap ng banal na komunyon. Ang dahilan nito dahil ang kanilang pamumuhay at ang kanilang pagsasama ay hindi pa binabasbasan ng Diyos. Pero hindi po sana ito maging hadlang upang manatili tayong tapat sa Diyos. Sana hindi ito maging hadlang upang magpatuloy pa rin tayo sa ating pagsusumikap na maging banal at magdasal at patuloy na lumapit sa Diyos. Na tayo ay bigyan ng lakas, ng loob at paninindigan sa ating sarili na eventually tumanggap
tanggapin ang sakramento ng pagkasal. Ito po ang magandang paalala sa atin sa ikawalong araw ng ating simbang gabi. Ang ating mga kahilingan, ang mga bagay na nagiging hadlang sa atin, sana wag natin silang gamitin upang malayo tayo sa Diyos. Ang kasalanan, bagamat hadlang sa ating paglapit sa Diyos, ay sana maging daan at biyaya upang dahil dito, mapaisip tayo. Kami ay namumuhay sa isang buhay na makasalanan. Kailan kaya kami tatanggap ng sakramento ng pagpapatawad? Sa loob ng 9 na araw, nagdadasal tayo, nandoon ang ating pag-iisip na kailan kaya tutugunan ng Diyos ang aking hiling? Ang paalala ni Zacarias, habaan ang pasensya, patuloy na magdasal at manatiling tapat sa Kanya.